Magandang gabi po sa ating lahat. We will now start our class. Thank God at tumigil yung ulan. Kanina ay medyo malakas. Naingay po dito kasi wala pang ceiling yung room. At rinig na rinig yung yero pero ngayon medyo mahina na. Sige po, let's formally start our class tonight by prayer. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Kami po ay darako muli sa aming pag-aaral, pag-improve ng aming mga talento na aming magagamit para sa inyong kapurihan. Lord, dalangin namin ang magandang koneksyon ng bawat isa, Panginoon. Magandang reception, O Diyos, sa pakikinig namin, sa pagsasalita namin, Panginoon, ay maging malinaw upang maintindihan namin lahat ng aming pag-aaralan. Dakilang Diyos, pagkalooban niyo po kami ng karunungan upang maunawaan namin lahat ng aming pag-aaralan sa gabing ito. Ikaw lamang ang siyang madadakila, mapapapurihan sa aming session sa gabing ito. We thank you, Lord, and we thank you in advance for the victory of our lesson tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Sige nga po, maaari po bang pa-open muna ng camera? Gusto ko po kayong makita saglit. Ayan. Thank you. Welcome po sa ating lahat. Kung hindi pa po kayo nag-dinner, pwede po kayong kumain while having our class. So we only have 2 sessions to complete all the topics na meron po tayo. Then the remaining sessions will be mastery. Ibig sabihin, magi-spiral lesson tayo. Babalikan natin ulit pero on a different level. Kasi parang introduction lahat ng mga topic natin, beginner, and by the third session, this is the first session, then second session natin, that's the final session, second to the last ngayon, last session natin na pag-aaralan next week is the basic harmony at iba pang mga chords. And then babalikan natin ulit pero mastery. Ibig sabihin, every session during that time ay mayroon ng mga may mga workbook na kayo, may mga kailangan na kayong sagutan every session. So I encourage sa mga standard at saka mga ladderized na mga students, huwag kayong umabsent. Kasi may mga activities every session. Pero kung sakali mang hindi kayo makadalo due to important matters, ay pwede nyo naman habulin to our video. Ayan. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. So balikan lang po natin yung overview ng ating pong lesson, ng ating course, I mean. Okay? Para tingnan natin kung saan na yung natapos natin. Ayan. Okay, so ito po siya. Yan, yung module 1 natin is Fundamentals of Music Notation. Kung papansinin niyo po dito, music stuff, tapos na natin ito, clefs, treble, bass clef, may mga tenor clef tsaka alto clef pa, pero doon na tayo sa music theory 2. Kasi hindi rin lang naman siya applicable sa atin kasi ginagamit siya usually sa mga ibang brass at saka mga ibang instrument sa orchestra. Hindi natin masyadong ginagamit. The pitch names and octave identification, notes and their values, time signatures, accidentals. Kung titingnan ninyo, tapos na po ito. May mga isisingit lang ako, pagbalik natin, may mga terminologies na kailangan nating intindihin pag bumalik tayo sa mga lessons na ito. Next is, yan yung module 1. Module 2 is rhythm and meter. Napakasimple lang po nito. Gaya nung pina-assignment ko po na rhythm at saka yung time signature, madali lang po siya. Pero mayroon tayong nilampasan dito. Ito pong Kodály. Have you heard of Kodály? Anyone who have heard of this Kodály system or familiar with the Kodály system? Pwedeng pa-heart react po if you are familiar with the Kodály system. Mukhang wala pa. Okay. So babalikan natin ito babalikan natin at ituturo natin at ano yung maitutulong nito sa music team natin at maging sa pagtuturo din natin ng music if we are into teaching music. Ayan. So more on rhythm. Si Kodály kasi, si Zoltan Kodály, marami siyang mga tinurong sistema. Isa doon yung hand signals for solfa syllables, yung do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yung hand signals niya. Tapos yung stick notations, na kahit wala yung note head, stick lang, alam mo kung anong klaseng note yon. At
yung very popular na rhythm counting niya. He is not counting by 1, 2, 3, 4, pero he is counting by syllables. Kiki, mga ganun. Pag-aaralan din natin yon. He's using syllables and he also introduce na kailangan din nating gumawa ng sarili nating rhythm or syllable in counting. Ayan, rhythm and meter, napaka-simple lang po yan. The third is the scales and key signatures. Ito yung medyo nakakalito if you are not yet playing an instrument. Talagang malilito ka, pero if you are into playing like guitar or bass and keyboard, mas madali mo siyang maintindihan. So babalikan ulit natin ang scales at ituturo natin yung ibang modes, yung mga Ionian, Dorian, Lydian, etc., etc. And how to identify the key signatures by just listening to a song. Kumbaga walang pyesa, walang chord chart, ano yung mga tips, paano malaman kung ano yung key signature ng kanta. Ayan. Ang partner na topic nito is paano malaman yung chord ng isang kanta na kahit wala kang sinusundan. Ayan. Module 4, the intervals, napahapyawan na natin, pero ang drill dito is kailangan yung i-memorize. Kasi yung doon sa exam natin, that would be next week, exam natin, as much as possible, ay huwag kayong titingin sa copy ninyo. But, hindi naman bawal. Hindi bawal tumingin sa copy ninyo, pero mas maganda pag hindi kayo tumingin para ma-familiarize ninyo, ma-memorize ninyo. Ayan. Sa intervals, ito yung mga minor third, major third, perfect fourth, etc. na pinag-aralan natin. Okay? Then meron tayong inversion of intervals. Ito, mas makikita natin ito kapag we are using the keyboard. Yan, makikita natin yung application nito. Yan. Then module 5, yung chords and basic harmony. Yan. So napakasimple lang ng topic natin dito sa music theory. Malawak nga lang. Kasi in different levels, sa basic, talagang madali lang. Kaya nating ituro sa isang upuan. Pero pagdating na intermediate and advanced, medyo mas mahirap siya kasi kailangan ng mastery of all these topics. Okay, stop ko na po yan. Ngayon, as I am browsing, may nakita akong topic or may nakita akong dito file na naituro ko na rin before at gusto kong pahapyawan bago tayo mag-proceed sa lesson natin. Kasi ibibigay ko po itong copy na ito para maging guide ninyo. Nandito na lahat ng mga essentials sa music theory. And if you have attended the previous topic on the Music 101 or the music theory, ito po yon. Papahapyawan po natin. By the way, anytime you may raise your hand or unmute if mayroon kayong na-encounter or naisip na question. Okay. So let me share you. Mabilis lang po ito kasi napag-aralan na po natin ito. This is just sort of a review bago tayo mag-proceed sa topic natin today. Okay. Music 101. Alright. Okay. Ayan. Ba't nandun na sa huli? Ayan. Why bother understanding music theory? Okay. Pag sinabi nating music theory, pinag-aaralan natin yung cross-disciplinary, gaano kalapad, kalawak, at gaano kalalim yung music na alam natin. Ang common goal natin is to become effective and more creative. And by the way, ang topic na ito ay diniscuss ng aking kasama doon sa PhilCom, Filipino Christian Composers, kay Sister Pam Ferrer. Ayan, isa siyang composer, producer din, keyboardist. Ayan. Sa kanya ko kinuha ito. Ayan. How to know how to make music. Ayan. Meron tayong tinatawag na 3 elements of music, the harmony, melody, and rhythm. Ginawa niyang analogy dito, harmony is the mind, melody is the heart, rhythm is the body. Ayan. Music is not meant to be complicated. Musicians may be complicated, pero the music itself is not complicated. Ayun. Okay. Wait lang.
Yan. All notes or all sounds are caused by vibrations, as discussed by Pastor Eric in one of his topics, yung frequency na tinatawag. Yung sounds are caused by vibrations. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kapag nagdikit yung dalawang baso with the same frequency, or kapag tinapatan ng boses yung frequency ng baso na babasag. Totoo po yun. Kayang makabasag ng boses, kayang makabasag ng glass ang boses kapag perfect or eksaktong frequency yung naitapat doon sa saktong frequency rin ng baso. Ayan. Pag sinabi nating higher frequency, higher pitch. Pag lower frequency, lower pitch. All notes are basically rhythm kasi it has counting. Yung 440 or yung A, 440 Hz, ito yung standard na tuning. Kaya kung kayo po ay gumagamit ng tuner, guitar tuner, or sa guitar effects natin, make sure na yung intonation ng tuner niyo ay nasa 440. There are instances na nag-tune yung gitarista namin pero yung tune niya ay nasa 445 or 443. Sabi niya, tama naman yung pagkakatune niya, tama naman yung meter, pero hindi siya standard. Okay? Kaya ito yung titignan natin. Dapat naka-standard, 440 Hz. Okay, yan yung A. Sa keyboard, yan yung A sa 440 Hz. Bawat note sa keyboard ay may iba't ibang frequency. Kaya doon sa tinatawag nating music ng India, meron silang tinatawag na microtonal. Microtonal, ibig sabihin, sa atin kasi merong semitone, A to A flat, to A sharp, ganon, semitone. Pero sa kanila, between A to A sharp, mayroon pang tone dito, mayroon pang frequency between A at saka A sharp, or A to B flat. Yan yung tinatawag natin microtone, microtonal. Yan, octave kapag from A na 440 Hz to 880 Hz, octave siya. Yan, kasi from A to A. Bakit 8? Basically, it's the series of 8 degrees doon sa scale natin. A, B, C, D, E, F, G, A. 8 yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya tinawag na octave. From the word 8. Octopus. Octagon. Octave. Yan. So octave, 8 notes. Or 8th degree. Yan. This is a 8 note or octave higher kanina. Ito naman 8 note or octave lower. Anong napansin nyo doon sa value ng hertz nila, ng frequency? Diba na doble? Yan, na doble lang. Middle is 256 hertz. Okay, labasan na natin yan. Yan, alam nyo na yan, basic na yan. Okay. Flat ang tawag natin if the notes are semitone na bumababa. Dito, pag galing ka ng B, semitone, bumaba ka, naging B flat. Pero pag A, tumaas ka, ang tawag doon ay A sharp. Technically, they have the same name. Okay? Parehas lang yung tunog nila. Pero magkaiba sila ng pangalan. And there are rules kung kailan tatawagin na sharp at kung kailan tatawagin na flat. So doon mo siya titingnan doon sa movement. Okay? Kung ikaw ay tumaas, gagamitin mo sharp. Kung ikaw ay bumaba, flat ang gagamitin mo. Pero depende sa key signature. Kasi merong key signature, for example, key of F. Yung itong note na ito, B flat talaga ang tawag doon sa key of F. So every time na tatapak ka sa B flat ang itatawag mo sa kanya, hindi A sharp. Kasi depende sa key signature. Pero kung walang key signature at ikaw ay tumaas, sharp ang gagamitin mo. Kung ikaw naman ay bumaba, flat. Okay. At marami ding mga klase ng scales. Mayroong chromatic, pentatonic, from the word penta, means 5, blues, na mayroong accidental na isa. Pag-aaralan natin yan sa Music Theory 2. Yan. Yung black keys sa piano, pentatonic yun. C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, and A sharp. Okay. Ito yung semitone, half step, full step naman, tone. Yan. Chromatic, kapag nadaanan mo lahat ng notes sa keyboard or yung sa circle of notes natin.
Blues, mayroong siyang sharp dito. Tapos pentatonic, 5 notes. Okay, yan yung major scale natin. Whole, half, whole, half. I suppose, memorize nyo na po ito. Whole, half, whole, half. Kasi ito yung foundation. Excuse me. So, yon. I presume na memorize nyo na po ito kasi ito yung foundation natin sa scale, foundation natin sa key signature, foundation natin sa family chords. So, pag mas madali mo siyang maintindihan kapag memorize mo ito, dapat i-memorize na po natin. Whole, half, whole, half. Kasi kahit hindi mo memorize yung G major scale, A major scale, pag alam mo itong pattern or yung formula, hindi ka na mawawala. Madali na lang kasi siyang ilapat kapag nilipat natin doon sa family chords or chords related to a key. Ayan. Okay, lampasan na natin ito. Nandun siya sa bagong slide ko sa pag-aaralan natin. Ayan. Major scale. Ayan. Hindi nyo na kailangan i-memorize or isulat lahat ito. Basta alam nyo yung formula. Pero ito yon, if you want to screenshot, pero maraming copy sa internet. You may just download, search major scale. Ayan. Okay. Ito, sa chord structure. Pag-aaralan natin ito mamaya sa isang book na gagamitin natin. Lampasan natin yun. Okay, sa family of chords, yan, drama. Yan, okay. Exit na tayo. All right. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ito. May mga na-miss lang akong mga terminologies doon sa ating previous na pinag-aralan. Okay. Doon sa naming the notes, hindi natin na ituro yung notes doon sa ledger line. Ano ba yung ledger line? Yan, ledger line, a short line placed above or below a staff to accommodate notes higher or lower than the range of the staff. Diba doon sa G clef natin, ang nasa lines ay every good boy does fine and doon sa space ay F-A-C-E. Pero paano naman yung mga notes above and below the staff? Madali lang po siya. Kasi nasa sequence naman yung mga letters. Kung ito ay E, nasa number 1 line tayo, isipin mo lang yung letter before E. And alternating po yun line, space, line, space, line, space para masunod natin yung sequence ng letters. E, D, C. Ito po yung middle C. Sa keyboard, ito yung katapat ng pangalan ng piano ninyo or keyboard ninyo. Basta nandun sa gitna. Yun. D, C, pababa. Kung pataas naman, kung F yung last note natin sa taas, tataas lang siya. F, G, A, B, C, D, E, F, G, and so on. Ngayon, kapag masyado ng mataas, hindi natin usually nakikita sa pyesa na maraming ledger line. Ang nilalagay nila ay symbol ng octave, yung mayroong 8 VA. Ibig sabihin nun, octave higher. Pag dito naman sa baba, nakita ka ng 8 VA, octave lower. Kasi kapag masyadong maraming line, mahirap nang bilangin pag maraming line. Naka-indicate lang doon kung i-octave mo na siya. O dito naman sa bass clef, ganun din. Good boy does fine always. A yung last note natin sa line. Susundan mo lang siya A, B, C, D, E, F, G, and so on. Sa pababa naman, G yung last note natin, ay yung first note natin dito sa first line, pababa lang siya. F, E, D, C, B, A, G. Okay, for the parts of notes, meron tayong tinatawag na note head, stem, tsaka beam. Beam, kapag pinagsama natin yung dalawang 8 note, for example, dalawang 8 note, meron siyang flag. Ito yung flag nila, pinagdugtong lang natin yung flag to form a beam. Yan. Pero 8 note pa rin siya. Kapag 16th note naman, dalawang flag ito, dalawang hook, dalawa rin yung beam niya. Kapag nakakita kayo ng note na ganito, dito mayroong kalahating beam dito, ibig sabihin yung isa ay 16th note, yung isa ay 8th note. Tandaan po nyo, kasi mayroong identification sa ating quiz. Tatanungin kayo kung anong klase ng note
at saka kung anong value niya. Ulitin ko po, kapag may beam na ganito, titignan nyo kung ilang beam. Ibig sabihin, pag isang beam, isang hook lang ang katumbas nun. So ito ay isang 8 note, isang 8 note din. Pinagdugtong lang yung flag. Pag dalawa, dalawang 16th note. Kahit baliktad pa yan, kahit na stem down siya, nasa taas yung note head, nasa baba yung stem niya, parehas lang po yung value. Usually, ginagamit natin ang stems up for the right hand ng piano, stems down for the left hand ng piano. Pero hindi siya laging constant. May mga instructions wherein kailangan mong mag left hand or right hand kahit na baliktad yung kanilang stems. Pero that's the basic point of the stems up and stems down. Pag stems up, right hand. Pag stems down, left hand. Okay, yan yung scale natin. Yan. At in-explain ko last time bakit after ng C major scale, ang sinunod natin ay G at hindi D. Kasi nakadepende doon sa number of sharps. C, ito yung scale natin, C, D, E, F, G, A, B, C. Bibilang lang tayo ng cycle of fifth, pang-5. 1, 2, 3, 4, 5. Start tayo sa G para makuha yung isang sharp. Ano yung sharp ng key of G? It's the F sharp. Ayun. Tingnan nyo yung number 7. Kung ano yung number 7, yun yung sharp niya. So dito sa D, ang naidagdag, maliban doon sa F sharp na nandito na, dadagdag lang natin yung pang-7, C sharp. And ito, A. So tatlo na, F sharp, C sharp, G sharp. Pag cube E, 4 ang sharp niya, F sharp, C sharp, G sharp, tsaka D sharp. Pansin nyo, F sharp, G sharp, C sharp, D sharp. Then B, 5, F sharp, 6, C sharp, 7. O, review tayo. Review. Doon sa C sharp na 7 ang sharp, ano yung mga sharp na nandun? 5 lang yung black keys. Ano yung pang-6 at saka pang-7 na sharp? Pwede nyo i-type, pwede kayong mag-unmute. Ano yung sharp natin sa 7 sharps ng key of C sharp sa scale? O, nandito yung sagot. Pa-type po or pa-unmute. Okay, we have an answer here. It's the B sharp. Yes. B sharp, A and C. No, hindi po siya A and C. Ang sharp natin na original is the C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, tsaka A sharp. Okay? Pero dito sa pang-7, 5 lang yung black keys, pero 7 ang sharp. Yun po yun, yung B sharp, which is equivalent to C. Yung B sharp ay pareho lang sa C. Okay? And also, the E sharp is equivalent to F. Yan. May encounter natin yan later on. Yung E sharp at saka B sharp. Okay. By the way, bago ko makalimutan, sabi natin kanina na yung isang sharp ay pwedeng dalawang pangalan. For example, the D sharp at saka E flat. D sharp at saka E flat. Parehas lang sila ng tunog pero magkaiba ang pangalan. Ano ang tawag natin doon? Parehas ng tunog pero magkaiba ang pangalan. Sharp at saka flat. Enharmonic. Thank you, Sir Joel. Yes, enharmonic. Tandaan nyo yan. Hindi po yan mawawala sa quiz. Enharmonic. Enharmonic ang tawag natin doon. Okay, let's move on. Ayan. So, natandaan ninyo, i-convert ko lang sa wheel, itong scale natin or major scale, i-convert natin ngayon dito sa wheel or sa cycle, sa circle, para mas maintindihan natin. Okay, dito na ngayon papasok ang circle of fifth at saka circle of fourth. Sa pyesa, if we are reading the sheet music, kapag magbabasa kayo, titingnan natin kung ano yung katabi ng clef. Kapag G clef siya at wala kang nakitang sharp dito, ibig sabihin it's in key of C major. So ang mga nakalagay doon, ang mga notes dapat na matutugtog mo is C, D, E, F, G, A, B, C kung nasa scale natin. And cycle of fifth going to the right, meron ng isang sharp. Kung papansinin ninyo, saan nakapwesto yung sharp? Nandoon sa fifth line. Which indicates na yung fifth line is F. Ibig sabihin lahat ng F sharp, lahat ng F ay magiging sharp. So kapag sa tabi ng
G clef natin, may nakita kayong isang sharp at nandun sa tapat ng F, kahit wala ng sharp na nakadikit doon sa notes, automatic nagiging F sharp na yon. Sa note, kunwari, nakita nyo, nandito sa first space. Oh, that is F, pero wala namang sharp na nakalagay. Automatic F sharp yan dahil doon sa key signature natin. Malalaman yung natural lang siya kapag mayroong symbol na natural. Oh, going to the right. Cycle of fifth ng G, it's D. Oh, dalawa na yung sharp. Nandun sa F sharp at saka C sharp. Cycle of fifth ulit. D, E, F sharp, G sharp, A. Yan. 3 sharps. Yan. Titignan nyo lang kung saan nakalagay. Yun. F sharp, C sharp, tsaka G sharp. Sa E, 4. F sharp, C sharp, G sharp, tsaka D sharp. B sharp. Yan. And so on. Yan. Dito sa F sharp, pwede siyang F sharp, pwede siyang G flat. Kapag F sharp, 6 na sharp. Kapag G flat, 6 na flat. Going to the right or clockwise motion, it's cycle of fifth. Pero pag nag-counterclockwise tayo, it's cycle of fourth. Tignan nyo po yung C. Ang scale ng C, C, D, E, F. Pang-apat yung F. Start tayo sa scale ng F naman. F, G, A, B flat. Yan. Cycle of fifth. Pansinin niyo yung number of flat dito. Nagdadagdag din siya kapag pabaliktad. 1, 2, 3, 4. Yan. Ano naman yung mga flat nila? Ayun. Sa key of F, ang flat niya ay yung B flat. Sa key of B flat, dalawang flat niya, yung B flat at saka yung E flat. Sa E flat, 3 ang flat niya, B flat, E flat, A flat, and so on. Yan. Ano naman itong nasa inner circle? Ito yung relative minor nila. Relative minor. Bakit relative minor? Kasi when we play the C major scale, it's the same notes na ginagamit natin sa minor scale ng A minor. Same notes. Kung puro white keys ang C major scale, puro white keys din ang A minor scale. Sa G, A minor natural, natural minor. Kasi there are 3 types of minor scale. Okay. There are 3 types of minor scale. What are those? Natural, harmonic, and melodic minor. Sino nakakaalam ng difference itong natural minor? Search nyo na lang. Natural, melodic, harmonic. Natural, harmonic, and melodic minors. Yan yung 3 klase ng minor scale. Natural minor, kung A minor siya, A, B, C, D, E, F, G. And A, of course, yung last note natin. Pero kapag harmonic, A, B, C, D, E, F, G sharp, A. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapag melodic, A, B, C, D, E, F sharp, G sharp, A. Yan, yung pagkakaiba nila. Okay, let's continue. That's the end of this slide. Now, I want to emphasize doon sa chord. Okay, lipat tayo sa chord. Open ko lang yung PDF. Kapag naalala ninyo at pag naalala nyo maginagamit nating mga books or files, i-message nyo lang po ako para i-PM ko sa inyo yung ito, the complete chord formula book. Okay, so mayroon tayong 2 gagamitin na klase ng chord formula. Yung kay Pastor Montera at saka ito. Share natin. Ayun. Okay. Ayan. Ito, papahapyawan ko lang po ito kasi medyo mahirap siyang i-memorize. Pero madali siyang intindihin, mahirap siyang i-memorize, mahirap siyang i-master. Kaya ibibigay ko po itong copy, tapos, saan na napunta? Kayo na pong bahalang mag-aral. Kasi nandito, actually self-explanatory siya.
Ayan. Sa chapter 1, we have the standard basic chords. Chapter 2, suspended. 6, adding extensions and alterations. Omit chords, slash chords, polychords, standard basic chord voicings. Ayan. Ano itong mga tinutukoy ko? Ayan. Standard chord formula. Ayan. Meron tayong mga symbols. Nandito rin mga symbols. Standard basic chords. Ayan. Tignan niyo yung standard chord symbol list. Ayan. Doon sa chord chart, hindi nila usually, hindi lang iisang symbol ang ginagamit nila. Minsan kapag lumipat ka ng ibang site, gumagamit sila ng ibang symbol. Sa major, ginagamitan ng capital letter or kahit walang capital or walang suffix ang letter, automatic major yon. C major, C major, C major, triangle. Minor, small letter or min or minus. Diminish, C dim or yung degree symbol. Augmented, C aug or C plus. Major 7, yan, Maj 7 or triangle 7. Dominant 7, C7 or C dom 7. Yan. Tignan nyo na lang yan. Di ba self-explanatory siya? Dito naman sa standard chord formula sheet, pag sinabi nating major, doon sa C major scale natin, kung bibilangin mo yung degree ng scale, yun na yung major, 1, 3, 5. Pag minor naman, yung 3, gagawin mo lang flat. Kaya dito sa picture natin, yung number 3, naging flat, naging E flat. Pag diminish, yung third at saka fifth ang flat. Yan. Mas madaling intindihin ito, yung 1, 3, 5, ganyan. Kaysa doon sa unang sinabi ko na ang ginamit natin ay the interval. Pero, kailangan po nating i-memorize yun. Yung mga interval names nila. Itong 1, 3, 5, this is the major third and the perfect fifth. Yun po. Memorization po yun. Sa quiz natin next week, hindi pa po ganon. Pero sa finals, ay kailangan talaga mastery and memorization. Kung titingnan ninyo, ang daming i-memorize. Pero naka-pattern lang po siya, naka-ladder lang po siya. Pag na-master mo yung isang topic, mas madali mong maunawaan yung isang topic. Ayan. Don't worry, ang finals nyo naman po ay open notes po yan. Okay, next tayo. Yan, suspended chords. Meron tayong suspended second at saka suspended fourth. Pero mayroon pang ibang mga prefix or suffix. Okay, dominant 7, sus 4, dominant 7, sus 2. Ayan. Hindi ko na kailangang basahin, hindi ko na rin kailangang explain. Nandyan po, as in naka-diagram siya, ang dali. This is very elementary kung susundan lang natin yung picture. Kahit diagram, kahit walang mga nakasulat, maintindihan nyo na yan. Ayan. Next tayo. Ayan. 6 chord formula. So mayroong 6 pang-anim. Meron tayong major 6 na tinatawag kasama yung major 6 sa interval. Okay. Next, adding tension notes. Chord symbols, tension notes and triads. Tapos may mga alterations or yung altered chords na tinatawag, omit chords. Ano itong mga omit? From the word omit, remove. Kaya makikita nyo sa mga chord chart, yun, gaya nito, C7, no 5. Ibig sabihin, hindi mo tutugtugin yung fifth. Or C, no 3, mga ganon. Hindi mo tutugtugin yung 3. Yan. Tuloy natin. Slash chords. Ano yung slash chords? Yan. Iba yung tinutugtog ni right hand, iba yung tinutugtog ni left hand. Gaya nito, C over G. We call it C over G. C yung right hand mo, pero yung left hand mo is just the single note G. Yan. D minor 7 over G. D minor 7 si right, pero G yung left hand mo. Pag sinabi naman nating polychords, ayan, from the examples, anong pagkakaiba ng slash chords at saka polychords? Pag sinabi nating polychords, dalawang chord ang tinutugtog mo. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Full chord talaga siya. Unlike sa slash chord, usually single note lang siya. Single note lang yung left hand. Pero sa polychords,
They are both chords. Ano ulit ang description ng chord? 2 or more notes na tinugtog ng sabay. Okay. At meron din tayong mga standard basic chord voicing, mga shell voicing, mga ganyan. Pero hindi natin pag-aaralan ngayon. Napapahapyawan lang ngayon, pero ang topic na ito ay for the proficiency. Doon sa subject natin na proficiency. Yan. Yung mga voicing. Ayun, ganun lang. Okay? Those who would like to have the copy of this book, PM nyo po ako. Okay? I-PM nyo ako para ma-forward ko sa inyo yung mga files na ginagamit natin. Minsan kasi nakakaligtan kung mag-upload or minsan ay intentionally na gustong ipasa sa inyo ng one-on-one para mas makilala ko kayo at mas makausap ko kayo na hindi lang doon sa GC. Okay. Ayun. So, tapos na natin yung topics for all the 5 modules. Ang isa na lang na natitira is the basic harmony, which I would like to leave it for our next session. Okay? So, mayroon akong pina-assignment last time. And gusto kong tanungin ang bawat isa doon sa mga gumawa ng assignment. Lalong-lalo na yung final doon sa assignment ninyo. Yung communication ninyo with the music team. How will you communicate kung anong key signature kayo or anong chord ang gagamitin ninyo? Okay? So anyone na mayroong idea or mayroong ginawa about sa assignment na yun, pwede nyo na pong i-share ngayon. Who would like to start? Sino pang gustong magbahagi ng kanyang idea, mga kapatid? The floor is now open. Anyone? Okay, Sir Joel, go ahead. Go ahead po. Yes po, magandang gabi po. Ang akin pong system na ginawa is basically hand gestures. So, I think this would be applicable kasi ginagawa rin namin sa church. So, yung key signatures, I would use the hand gestures for A, B, C, D, E, F, G. For the hand gestures for the left hand, or the key signatures. So, paano natin malalaman kung magiging sharp? I will use the right hand pointing up for sharp. Right hand, my index finger pointing up for the sharp sign. For example, the hand gesture for yung hand gesture po natin sa left hand is C, as in letter C, and then my right hand is pointing up. Excuse me, Sir Joel, can you open your camera so we can see your gesture? Okay. Ayan, okay. For example, this sign sa left hand ko is a sign for letter C. Itong sign na po na ito. So, this is my left hand kasi naka-mirror kasi. So I would communicate to my team, halimbawa, ma-impromptu na song for the altar call. At yung key nung singer is, let's say, habang kinakapan namin, naka-C sharp siya. So I would sign, sa left hand ko, C, and then right hand is pointing up, which means C sharp. Okay? Now, yung sa progression naman, I would use the Nashville number system. Right hand naman. So right hand, I would use this sign for 1 as the root key, 2 as the second chord. So for example, ang progression natin is 1, 6, 5, 4. So 1 is C sharp, 6 is A sharp minor, 5 is G sharp, and F sharp for the 4. So 1, 6, 5, 4. Yun lang po. Okay, thank you, Sir Joel. Pero na-curious ako bakit 2 yung C. Anong explanation? Bakit parang 2 yung C? Ano po kasi sa yung sa may def sa letters, yung A, B, C, gano'n. So doon ko po minatch para mas madaling, parang general knowledge. I just use the left hand for the identification. So
whenever makikita nila na, uy, nag-sign siya ng C sa left hand niya, nag-sign ako ng ganito sa left hand, so it means it is in C. Sharp or C flat. Okay. Yeah, thank you. Na-curious ako kasi ang alam kong C, ganyan. Yung alphabet, no? A, B, C, D, E, F, G. So, merong ibang symbol para for C. Okay, thank you, Sir Joel, for sharing your idea and your system doon sa inyong church. Who else who would like to share? Kahit pareho or merong... Sige, Sir Pastor John, go ahead. Good evening po. No, na-excite ako. Ang galing nung nung kay bro. Sa amin po tawag nito. Ginagamit po namin yung pag C po, ganan. C, D, E, F, G, A, tapos B. Yung sharp po kami na lang magsasabi. Sharp, gano'n kami. Bawa kung sakaling sabihin nung singer, nung worship leader, nararapat. At magtatanong ka agad yun, anong key? Anong key? Gaganon. Ibig sabihin, letter, ano ba? Key of E, key of F, key of G ba? Ganon. Madalas po yun, key of C sharp. So kami na po yung magsasabi ng sharp. Basta pag ganito po, C po sa amin yan. C, D, E, dire-diretso na po. Ilan po? Okay, thank you, Pastor John. Ayun. So, yun yung system that works sa kanila. Who else who would like to share? Sino pa po ang... Okay, Pastor Eddie? Ano po yan? Okay. High-tech. Okay, naka-in-ear. Yeah, advantage ang in-ear. Advantage ang in-ear monitor. Sasabihin mo na lang, walang palya yan. Basta naririnig nila. Okay, who else? Sino pa po? Word progression. Yeah, yes, Ma'am Shamie. Can you share your idea? Sa amin lang po, Pastor, is ano po kasi kami parang mga baguhan lang po. So wala po talaga kaming knowledge about doon sa mga chords progression, then sa signal. So one time po nagkaroon ng parang mayroong magaling sa music, then naturuan po kami, and ang isa po sa suggestion niya po is gamitin po yung chords progression para mas madaling makakommunicate sa bawat isa. At isa po doon sa natutunan namin na in-apply namin sa music team is yun nga po, kapag once na sasabihin ng director na ang gagamitin natin ngayon is 1, 1, 4, 5, 6, gano'n. Yun po yung in-apply namin. Yan lang po, Pastor. Okay, yun yung sa chord progression. So, paano naman po sa key signature? Meron po ba kayong ginagamit? Sige po. Well, sa key signature kasi, Pastor, wala, parang sa amin, ngayon ko pa lang din po na natututunan kasi syempre wala, parang halos lahat po kami parang baguhan. So parang kasi nandito po kami sa Taiwan, since yung mga dati pong tumutugtog talaga sa church namin dito is nagsialisan na po. So parang nandun lang po kami sa basics. So ngayon po mas naiintindihan po namin talaga. Okay, thank Yes, you, kapatid. All right. So, by the way, ang usual naman na flow ng program natin, naka-indicate na kung ano yung key signature. Maliban na lang doon sa usually sa altar call, kung may mga pinapakanta si pastor na hindi talaga kasama doon sa set list ninyo. Yun. Yeah, chord progression. Yes, Pastor Jan, may idadagdag po kayo? Ano po? Nagamit din po kami ng Nashville. Tapos meron po kaming, share ko na lang po, meron kaming tinatawag na the golden pattern. Kung familiar po kayo dun sa palagi ko familiar po kayo dun sa yung 4, 5, 3, 6, 2, 5, 1. Yan. Tawag po namin dyan, golden pattern number 1. Kapag naman po nag-start sa 3, 6, 3, 6, 2, 5, 1. Ano naman po yun, golden pattern number 2. Kapag sa mga ending, meron din po kaming pattern din po na sinasabi.
Wala po kasing sa amin, nagturo kung paano gagawin yun. Pinag-isipan na lang po namin, sige, ganito na lang gawin natin. Yung unang ending, dahil pagdating ko po nun dito, mahilig sila dun sa kung halimbawang key of C, from fifth chord, mag-G sharp, B flat, tapos pupunta ulit ng C. So yun po ay ending number 1. Pag ending number 2 naman po, pupunta muna kami ng uh, fourth chord, tapos minor chord ng fourth chord, tapos kung yun ay C, so F minor, B flat, tapos C. Yun. Ending number 2. Ayun po yung gagawa namin. So yung ending number 3 naman po, naman po yun, tawag nun, yung pupunta lang ng 4, magma-minor chord, tapos babalik ulit ng 1. Ayun po. So para mas po kami, mas tawag na. Kasi ako po yung keyboardist. So sa akin po natingin yung yung mga lalo na po yung yung barista po namin. Pero alam niya na po pag gumanon ako, ibig mo sabihin, baba kayo, baba. Ibig sabihin, 4 yun. Kapag nasa 5 kami, bababa ka lang. So yun lang po. Dagdag ko po sa amin. Okay, thank you for that wonderful insight. Okay. By the way, ang common term natin for the ending na sinasabi ni Pastor ay cadence. Yan. Are you familiar with the term cadence? Yan. Cadence po ang term doon, yung ending ng song. Di ba mayroon tayong tinatawag na coda, yung last part ng song, pero yung cadence is the final chord progression ng isang musical piece. Yung sinasabi nyo kanina, pag key of C, galing ka ng G, then pupunta ka ng G sharp, ang tawag natin doon ay majestic cadence. Yan, majestic cadence. Pag key of C, tapos ang last chord mo ay G, bago ka mag-resolve sa C, ang tawag natin doon ay authentic cadence. Authentic cadence. Pag yung F naman na sinasabi niyo yung fourth, ang tawag natin doon ay plagal cadence. Ayan. So these are some of the cadences. Pero mayroon akong i-suggest that you might want to try, Pansin niyo yung cycle of fifth at saka circle of fourth. Kunwari, key of C, Key of C yung key signature natin. Pwede kayong mag-jump from, let's say, C, G, D, C, G, D, A. Bago kayo pumunta sa C, mag-backward lang kayo. Mag-start kayo ng A, D, G, C. Ayun, para maiba lang, na hindi yung usual na ending natin na F, F minor, then C, or G, then majestic. Doon, gumamit kayo doon sa majestic, sa cycle of fifth. Okay, by the way, buti nabanggit niyo po yan. Ibalik ko lang po ito. I think kailangan nyong malaman. Thank you for reminding me of that. Ito. I-share ko ito. Saan na yan? Nawala yata. Ayun, okay. Ayun. Para maging mas rich yung mga ending natin. Kita nyo ito? Yan. What are the other interesting chords out there and where do I use them? Yan. Ito yung tinatawag natin progression map for major scales. Ibig sabihin, for example, dito tayo sa blue, sa gitna. Kung ang chord na pupuntahan ninyo, ang target chord ninyo ay yung fifth. Ito. Dito pa lang sa fifth, you can actually convert yung chord. Hindi lang siya major 5, kundi pwede mong gawing 7, 9, 11, 13, or suspended. Pero, bago ka pumunta sa 5, ito yung mga dadaanan mo. Pwede kang gumamit ng 4 minor 7 flat 5, ganun. Or 2, 7, or 2, 9, 2 flat 9. Ito yung mga passing chord mo bago ka mag-resolve doon sa target na chord mo. Ayan. Para maiba naman na hindi lang siya usual. Ayan. Di ba, ibibigay ko po ito. Just message me. Bibigay ko itong map na ito. And also, nasa naman po ito? Nasa internet. I-type nyo lang po ito, a progression map for major scales. And there are a lot of progression map and passing chords na pwede natin gamitin. Okay. Merong nagtanong one time sa akin, ang problema niya, hindi naman siya problema, pero curious siya.
maliban doon sa, kasi ang diminish, di ba, ang diminish is ginagamit siya prior to minor. Kunwari, kung key of G, tapos mag-BB diminish ka bago mag-E minor. Usually, ang kasunod ng diminish ay minor. Ang tanong niya, is there any other progression na sinusundan ng diminish? Sa mga tumutugtog na. Ano lang ito, isingit ko lang. Sa tingin ninyo, ano yung mga possible chord na kasunod ng diminish? Dahil yun talaga yung usual eh. Bago mag-minor, mag-diminish ka. Or pwede ring B7. Hindi ko maide-demo kasi wala akong keyboard. Hindi ko alam masyado ang diminish sa gitara. Pero si Pastor J. Mortera, ginamit niya yung diminish bago pumunta ng 1. Sa intro niya, doon sa intro niya ng Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Hindi naririnig. Tapos nag-F diminish siya. Nag-F diminish bago mag-Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Di ba usually yung ginagamit natin is 5 bago pumunta sa first chord, pero siya nag-diminish siya. Didemo ko next time pag naiuwi ko yung keyboard. Iniwan ko sa church kasi nabasa yung case niya, yung band. Alright. Sino pa po ang gustong mag-share about sa communications na ginagamit, what key signature and what chord progression ang ginagamit natin? Sino pa po? Ako mayroon akong ituturo. Pero kung if you have already your system na ginagamit that works well for you, it's just fine. Kasi doon pumapasok yung art eh. Ang art kasi do not stick to the rule. Doon pumapasok yung artistry natin. Minsan pag nakita natin yung progression G tsaka E minor, pinapasukan natin ng mga passing chords. That's art. Okay. Habang nag-iisip kayo, ito hindi namin ginagamit. Hindi namin ginagamit kasi minsan naka-in-ear kami. Tsaka minsan fix na yung progression namin. Tsaka tinginan na lang kami ng mga musicians. Alam na nila. Alam na nila kung tataas. Pag mag-change key, pag thumbs up na full, one whole step, pag ganyan, half step. Pero ito yung ituturo ko. Na-search ko ito sometime later. Pag key signature ang pinag-uusapan, you can use the number of sharps. Kunwari, pag sinabi mong 0, it's in key of C. Pag in key of G, ganyan. Mas madali kasi kapag yung sharp ang gagamitin mo. Pag ganyan, 1 sharp, ibig sabihin key of G. Pag binaba mo naman, yun yung flat. Kasi ang problema kapag 1, 2, 3, 4, yan, C, D, E, although it works sa inyo, pero nakita kong disadvantage ito. Paano pag sharp? You will be using your both hands. Paano kung pianista ka? You have to leave your keyboard. Paano pag gitarista ka? You have to leave your fret. Ayun. So, pag key of G, ayan, 1 sharp, key of G. Pag dalawa, key of D. Paano pag key of C sharp? Usually, hindi naman siya masyadong nagagamit yung mga sharp na yun. Usually, nire-resolve naman na lang namin sa mas madaling key signature. Pag C sharp, then you can do the both hands. No choice, but you have to use the both hands unless you will tell them yung number 6 na ganito. Kasi ang number 1 natin ganito, 'di ba? Usually ang 6 ganyan ginagamit. Minsan nalilito sila pag ano ba yan? 1 ba yan or 6? Yeah. So you have to educate them na pag ganito 1, pag ganyan 6, pag ganito 7, pag 1 ganyan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag flat, pababa lang. Yan. 0. Mas madali yon for the chord progression, for the key signature. As for the chord progression, ayun, maganda yung sinabi ni Pastor Jan. Meron silang pangalan sa mga bawat progression. Just like the tambourine dancers, di ba? Pag sinabi mong victory, alam na nila yung pattern ng steps nila. Same with the chord progression na ginagamit natin. Pag 1, 6, 4, 5, alam na nila, meron na silang pattern doon. May pangalan na. Maganda yon. So I encourage everyone to use a name for each chord progression na ginagamit natin during the service. Kasi hindi po may iwasan na mayroong pagkakataon talaga
that the pastor or other worship leaders or guest maybe would ask for your team to play, you know. So yun, may iwasan natin yung mga problemang hindi natin alam yung chords. Buti kung malakas ang internet ninyo, you can just search and forward to the team yung chord. Yan. So thank you. Meron pa po bang gustong mag-share about the communication patterns or system na ginagamit ninyo maliban sa in-ear? Sino pa po? Kung wala, siguro hindi pa nakagawa yung iba, I suggest tapusin po natin or you share later on, okay? By the way, mga assignment natin, nagbibigay tayo ng deadline, pero it's just fine, naunawaan namin kapag medyo nadidelay. Except for the exams, talagang meron tayong deadline para doon. Okay. So, ayun, natapos natin yung mga modules natin ng 1 to 5. Ang bilis, di ba? Kasi basic na music theory lang. Ngayon, babalik ulit tayo kasi I am anticipating that each subject would take 18 hours. That is 9 sessions. Pero I did not expect na magagaling kayo kaya mas madali nating natapos. Ano? So, babalikan lang natin on a second round pero in-depth. Okay? Mas ano na siya. Kumbaga doon sa chord progression natin, i-combine ko ngayon yung note reading. In preparation na rin ito sa solfege and oral skills kasi as far as I know, ang susunod nating subject ay oral skills at saka solfege. Ang problema lang natin sa solfege, hindi tayo magkakasabay kasi may latency. Habang nagsasalita ako, may delay sa inyo. So we cannot do the actual solfege. So what we are going to do is we will maximize the use of our phones. Mag-video kayo. I will be sending you each session, meron kayong series of solfege na babasahin, then i-video ninyo. It's up to you kung ilang beses ninyong kailangang ulitin, i-memorize or whatsoever. Pero mas okay kapag hindi nyo i-memorize. Kasi it's gonna be difficult for you to memorize yung pattern ng solfege natin. Mas maganda kapag naintindihan ninyo. It's okay kung mabagal, it's okay kung may mali-mali. Basta ang importante, masundan natin yung pagbabasa ng notes. And if you are familiar and if you have access, we will use the Dannhauser book for the solfege. Yan. That's for the solfege and oral skills. Ang kagandahan naman ng oral skills, you will learn how to determine what type of chord yung naririnig natin. Another one is anong klase ng interval yung naririnig natin. Let's say for instance, yung C and F. Ayun, malalaman mo that's a perfect fourth interval. Yun yung oral skills. Medyo matagal nga lang siya, pero at least may tuturo ko yung principle behind. At every time na magsesepra na kayo ng kanta ninyo, for those who are not yet doing this technique, pag narinig nyo na yung chord, alam nyo na yung key signature, kahit wala kayong instrument, alam nyo yung siprahin. Just by listening to the song, nakuha nyo yung key signature, kaya nyo nang isulat yung chord. That's a wonderful skill na dapat matutunan nating mga musikero. No? Yung pag bago yung kanta, tapos papatugtog sa'yo, just by listening, ayun. After few times, alam mo na kung ano yung chord progression. Hindi man perfect, pero at least meron ka ng foundation for that song. Ayun. Okay, so I believe each one of you has a folder doon sa Google Drive na sila ni Pastor Eric. Doon nyo po i-upload lahat ng mga output natin if you fail to send me via PM. Ako po ay mas okay sa akin na pini-PM nyo po sa akin yung output ninyo. Pero if you have submitted already doon sa folder sa Google Drive, it's just fine. It works well for me. Either, mas okay nga lang sa akin yung personal para at least may direct communication. Alright. So, ayun lang. Napakadali lang ng music theory. Ngayon, sa pag-ulit natin, we will try to apply it on our music team. Kasi 'di ba, in-introduce ko lang yung mga music theory ngayon. Ngayon, ano naman yung application of each of the lessons na pinag-aralan natin? Siguro it will take us 3 sessions then
Then, tapos na ang music theory. We'll proceed with the next lesson. If ever na mas madali nating matapos, 2 sessions or maaring 1 session na nga lang, o di mas okay, mas mabilis tayong makajump sa next na subject. Okay, so prepare as of now. I want you to master and memorize yung intervals kasi it's a prerequisite talaga to master the music theory. Okay? The intervals, the scales, yung mga formula. Basta pag may formula na nabanggit, yun ang kailangan ninyo i-memorize. Yeah. Not so much with the notations kasi i-master naman natin sa solfege. Pero at least alam niyo yung basic. Yung father always comes early, yung all comes with grass, yung names of the notes. And yung dynamics and iba pa sa proficiency natin pag-aaralan yun. Dynamics markings and tempo markings, yun. Pag-uusapan natin yun sa ibang subject. Amen. Ayun. Yes, Pastor Gensis. Ibang topic din natin sa music production tsaka sa sound engineering. Oo nga, hindi pa kami nagkita, ano? Busy. Pero praying, magkikita tayo this coming week. Palumuste Apo, Pastor. Alright. So, any questions po mga kapatid or clarifications with our topics? Or perhaps you can share dun about sa mga napag-aralan na natin. Meron po ba? Meron kayong tanong or additional clarification? This is now the best time for you to share. Dahil kung wala, stop na natin. We will end our session. Okay. Yung cadences. Okay. Ang cadences natin ay majestic. Okay. Una, yung majestic, kapag key of C yung kanta, ano po, ang ending natin ay pupunta siya sa G sharp. Yun yung majestic cadence na tinatawag. Pangalawa is the authentic cadence. Kung key of C, mag-G ka lang, tapos balik sa C. Yan. Yan yung authentic. C, example, C, G, C. Yan yun. Yan yung authentic cadence. Pag plagal cadence naman, C, pupunta ka sa F. Optional kung gusto mong mag-F minor. Basta nasa 4 siya. Okay, then, babalik sa C. Yan, ang tag natin yan ay plagal cadence. Yan. Okay, yes sir, Jesse. Ano po yan? Pastor, ano kasi, sa drums po kasi ako, Pastor, kaya hindi rin po ako masyadong makaano sa mga chords. Kaso lang, may kasama po kaming sa church namin. May kasama kaming, sabihin ko ng special siya, Pastor. Pero pag naririnig niya yung kanta o kaya voice pa lang, alam niya na yung chords. Kaya doon lang ako nakadepende, Pastor. May mga special gifts talaga, gifted siya, no? Yung estudyante Opo, ko dito sa San Pablo, bata pa lang siya, pero siya ang nagsasabi kung anong chord sa music team. Opo, Pastor. Tapos usually dalawa lang po kasi kami, drums and lang eh. Tapos marunong po kasi siya magpakapal din po ng sa keyboard po, Pastor. Kaya yun lang po, Pastor. Yung sa akin lang po, sa drums po kasi ako, kaya wala po akong may share sa mga progression, sa mga po, Pastor. Kaya nakikinig lang po. Yeah, okay, that's good na Pastor. nasabi mo yon, bro. Pero you still need to memorize yung mga Yes, formula Pastor. natin. And Para you din may po may share. mai-share. Yung Opo. video natin, pwede mong i-share sa churchmates ninyo. Pwede nyo siyang i-share. Pastor. Ayan. Okay. Thank you. Thank you, Pastor. Di bale, pagdating ng proficiency, ayun, talaga, maiisa-isa kung anong part kayo. Kung drums ba yan, guitar, doon sa proficiency naman yun. Iba-ibang approach natin. Thank you. Thank you, Pastor.
Yes po. Sino pa po? Meron pa pong questions, clarifications? Ayan. Madalas majestic at legal cadence gamit namin. O, at least alam nyo na, no? Yun palang tawag doon. Majestic at legal cadence. Sa akin naman, basic lang din. Alam ko, Pastor. Keyboard at guitar. Yun. That's good. Kasi sa proficiency, yung basic na yan ay i-elevate natin. Yung mga passing course, yung mga course na hindi natin ginagamit, yung mga augmented, diminish, yan, hindi natin pinapansin kasi mahirap tugtugin. This time, magagamit nyo na. Tuturuan ko kayo kung paano natin i-apply yung mga chords na yon. May chords din po ba ang drums? Wala po. But it's rhythm. Okay? Rhythm. Pero percussion, may chords. Pero yung drums, wala. Percussion na pitch. Pag sinabi nating percussion na pitch, yung mga may pitch, gaya ng xylophone, yan. Pero wala pong chords. They are more on rhythm. Kaya iba rin po yung clef na ginagamit nila. Hindi siya G clef, hindi siya F clef. Ang ginagamit po nila ay neutral clef. Parang dalawang stapler lang na gano'n. Dalawang guhit. Yun po yung neutral clef. Ayan. Ano pa po? Any more questions, clarifications? I'm excited to see you sana. Meron po bang taga-ibang isla dito? Or lahat po ba kayo ay taga-Luzon? Pwede po bang malaman kung saang maliban doon sa mga taga-overseas, pwede nyo po kaming invite? Yeah. Sa Taiwan po kayo, sabi nyo, Taiwan? Pwede po, Pastor, sa Taiwan po. Wala naman po yatang visa dyan, Wala po, free visa po, Pastor. Sige, pag-pray natin. Kalamba, okay? Pastor Jan, kilala mo ba si Pastor, Sydney? Nakikita mo ba si Pastor Sydney Herrera? Hindi po ako pamilyar, Pastor. Sa One Pagsamba, sila yung makasama ni na Pastor Guevara. Pastor Guevara, ano pangalan? Pastor Guevara? Romel po. Pastor Romel and Susan Guevara, sina Kuya Paul Armasin. Kasama ko sila actually sa One Pagsamba. Pero taga dyan siya sa Laguna. Hindi ko lang alam kung saan sa Laguna. Ngayon, every month yata meron silang, meron silang worship clinic. Yung sa kanila naman, ang focus nila, it's more on worship. More on worship. Nakasama namin sila dito last November, more on worship. Ngayon, nag-iba ako ng focus. It's in the music education. Yung worship, okay lang po yan eh. Maganda po yung worship. Pero bibihira kasi ang nagtuturo ng music education. Kaya nakipag-collab talaga ako kay Pastor Eric. Kasi ang nagiging problema natin ngayon, maganda yung current na music team natin, pero paano yung future? Kasi hindi natin alam, yung iba mag-abroad, yung iba aalis, mag-iba ng status, at minsan kawawa yung mga naiiwan. Kaya ngayon, ini-establish ko din sa church yung every week na music education. Kung wala pa po kayong music education sa inyong mga church, ini-encourage ko po kayo na magkaroon ng music education. One step at a time. Kung ang kaya nyo lang ituro ay keyboard, then keyboard. Kahit once a month, start tayo sa once a month. Ako po kasi weekly. First week ay voice. Ang tinuturo ko ngayon is yung quality ng voice saka yung harmony. Yung background vocalist, the role of the background vocalist. Then second week is the guitar and bass. Third week is drums and percussion. Fourth week is keyboard. And then this coming month, mag-iiba kami kasi two instruments na per week. Yun. Start natin. Ngayon, nakakapagod talaga siya. Nakakapagod, nakakaubos talaga siya ng energy kasi every Sunday, 3 po ang church na ina-attendan ko. 7:30, preacher ako doon and music director. 9:30, nagpipreach din ako doon. Then, 5 p.m. So, yung 1 to 3, yun yung music education namin. Pero worth it. Worth it. Ngayon, hindi natin makita, pero later on, talagang worth it. Ngayon pa lang umpisan na natin ang music education. Ayun. So, ang layo pa, may mga taga Calamba, may taga Rizal. Rizal is malapit sa Quezon, tama po ba? Yun po ba yung magkakatabi, di ba? Quezon, Aurora, yan po ba yung mga magkakatabi?
Hindi ako familiar sa Rizal Region 4A. Ayan. So I hope to see everyone. Ay, Baguio, malapit lang si Sir Joel. Hope to see you. Ano, if you have special events dyan sa overseas, pwede po. Kasi sa Korea, may nag-aabang sa akin. Every year kasi meron kaming conference, mission conference. Ewan ko kung last year lang hindi natuloy kasi mga missionaries lang pinapunta nila. And hopefully this year makapunta ulit kami. Meron tayong estudyante, ewan ko kung nandito. Wala. Pero meron tayong estudyante, inaabangan ako doon. Kinukontrata na yung remaining days ko doon sa Korea. Doon kami sa church nila. Pero tinitignan ko yung mga cover nila, ang gagaling naman nila. Nakakabang magturo. Pero estudyante ko siya sa keyboard tsaka music production. Pero yung team nila hindi ko pa na-meet. Pero maganda yung mga covers nila, nagko-covers nila. Okay. So, last 30 seconds. Kung may mga tanong kayo, sabihin nyo na ngayon before we end. Sa proficiency, lahat po ng instrument yon, pero iba-iba yung approach. For example, general siya. Ano yung part ni gitara, ano yung part ni keyboard. Ano yung pwedeng maging chord ni gitara kahit na nag-altered chord si keyboard, something like that. As a band, pero mayroong specific area wherein mayroon kayong mga breakout. So doon sa workout ninyo or sa mga output ninyo, magkakaiba po kayo. Depende sa instrument na hawak ninyo. Pero yung mga topics in general. So kung keyboardist ka, may matututunan ka about sa gitara. Kasi the more that you can maximize is to understand yung teammate mo. Kasi minsan sinisisi natin sila, bakit ang pangit ng chord mo or ba't ganito yung tunog mo? Hindi natin ma-appreciate kasi hindi natin alam yung world nila. Okay? Pansin niyo yung mga nagra-rap. Dati ayoko ang rap kasi na-introduce yan hindi sa church na-introduce. Pero nung mayroon nang nagra-rap doon sa church, maganda pala. Nung naintindihan ko yung mundo ng rap, ganun din. Hindi natin maintindihan minsan, lalo na yung drums, sinasabi natin, ang ingay, lakas ng palo mo. Kailangan natin intindihin, ituro natin yung dynamics. Hindi natin maituturo yung proper kung ikaw hindi mo alam. Kumbaga, ano bang gagawin natin? Kasi ang ingay-ingay, hindi mo alam yung solusyon kasi hindi mo nga alam. So yun yung advantage dito sa subject na proficiency. You will know better about different instruments and at the same time, mag-advance tayo ng level sa kung anong level meron kayo. So, meron kayong performance dito, depende kung anong instrument ang hawak ninyo. Merong initial performance, ibig sabihin parang siya, aptitude, ibig sabihin I will know you prior doon sa sessions natin. Ipapakita nyo muna what you have, that's aptitude, performance, and then after ng ating subject na proficiency, you have to perform again. Siyempre recorded. Unless you buy me a ticket, si Shane, at ako ay mag-observe dyan. Dalawa kami pastor dito. Ay, dalawa kayo. Okay, yan. Maganda po yan. At least may papunta, may magbayad ng ticket papunta, may magbabayad ng pauwi. Sa Baguio, madali lang. I can schedule actually anytime na kung may event po kayo dyan or may event po tayo dito, mag-i-invite ako. And of course, dito sa mga malapit, si Pastor Jensis, andyan lang siya sa Rosales. Ayan. And all of you, I really wanted to meet you all. Ayan. Okay, ano pa po ang question natin? Sige, kung wala na, you may just ask through chat na lang po or PM. Whatever, kahit na hindi pa natin napag-usapan, kahit na hindi related. Okay? Pwede kayong magtanong kung anong weather bukas. Yan, i-search natin yan. Kahit ano po, basta related po sa ating course, you may ask or pwede kayong magpa-coach. Sa mga nagpa-standard, sa mga nag-enroll ng standard, pinapaalala ko lang po, mayroon po kayong coaching for
every level. Every level. That means pwede niyong tawagin ang inyong mga team, ang inyong mga music team, and coaching. Basta anything na gusto nyong ipatulong sa inyong team. Kung ang problema is yung mga background vocalist na masyadong maingay, sinasapawan yung song leader, tuturuan ko po kayo kung paano i-mute yung mixer. Ganon. Or ano man, basta kung ano ang problema ninyo or yung background vocals hindi marunong mag-harmonize, kasama po yon sa coaching. Sa voice quality ng song leader, mga dynamics, levels ng mga instruments, ituturo po natin yon. Ayan. Sige po, maraming salamat for staying with me for more than an hour. And supposed to be 2 hours talaga ang klase natin, pero ang gagaling ninyo, mabilis kayong makaintindi, wala kayong tanong. Dalawa lang yan, naintindihan or nalilito. Pero I believe naintindihan ninyo. Kasi alam ko, ang ilan sa inyo dito ay talagang seasoned musician na. Matagal na sa church at review na nga lang ito or kahit nga hindi na umattend yung iba, alam na, alam na. But thank God for your time and sama-sama tayo na lumalim pa sa ating pagkakaalam dito sa ministry na ibinigay ng Panginoon. Thank you so much for your desire na improve ang talento na pinigay ng Panginoon. Tamang-tama, applicable sa atin yung parable of the talents. Na hindi tayo kontento na itatago na lang yung ibinigay ni Lord, but we have to enhance. And later on, magugulat kayo, baka dancing na, sa dance na kayo. Kasi nag-multiply na yung talent natin. Ayan. Alright, sige, maraming salamat po. We will end this with a prayer. Hiniling ko muli na tayong lahat ay manalangin at sarahan ang ating gawain sa gabi ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mo pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ikaw ay mapapurihan namin kahit sa aming pag-aaral. Naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay nalugod sa lahat ng aming mga ginawa. Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na handang magpahubog upang mas ma-maximize ang kanilang mga talento only for the purpose of glorifying your name. And at the same time ay ma-disciple namin ang aming mga kapatid sa kanilang mga churches, Panginoon, na magpagamit din at magpahubog para sa pinagkatiwala mo po sa amin, O Diyos. Kakilang Diyos, sa amin pong pagtatapos ay ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng katalinuhan at maunawaan namin lahat ng aming mga pinag-aralan para sa mga nalalapit na mga exam po namin, O Diyos. At higit sa lahat ay ang application po ng lahat ng aming natututunan para sa amin pong simbahan, para sa ikaluluwalhati mo po, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan upang hindi lamang po hanggang dito ang aming kaalaman, but we believe sooner or later makikita po namin ang effect nitong amin pong passion to earn and learn more about music, Panginoon. Maraming salamat for this gift that you have given us. Continue to mold us in accordance to your will, O Lord. Binabalik namin lahat ng papuri at pagsamba itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's take a picture, mga kapatid, before we end. Yeah, please open your camera. Ayun. I have heard meron din tayong mga kaklase dito na may music school. Doon sa proficiency, they can share also insight. May mga reporting din po tayo. Depende sa proficiency ninyo. All right, everybody. At the count of 3. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Oh, isa pa. Baka may nakapikit. 1, 2, 3. Thank you very much. God bless everyone. See you next time.